pag-uusap ay magkaroon po tayo ng yung tinatawag na mutual understanding sa pag-uusap sa pananampalataya. Wala po kaming layunin na kayo ay kasamain ng loob o kaya ay atakihin kayo. Ganito pong ginagawa naming Bible exposition ay binabagayan yung mga tanong ng mga sagot na nasusulat sa Biblia. Naniniwala kasi kami na ang Biblia po ay kumpletong aklat na nagmula sa Diyos. May sagot sa lahat ng mga tanong at sa lahat ng mga alinlangan ng tao kung sa Diyos. At para mapatunayan natin ito, umpisahan na po natin. Kapatid na Eli, umpisahan po natin sa Taipei, Taiwan. May mga bisita po tayo kasama ni kapatid na Chris Narag. Tuloy po kayo dyan sa Taiwan. Magandang araw sa inyo. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Kapatid Nelly, kapatid na Daniel, nandito po si Cora Liang. Siya po ay Roman Catholic. Narito po ang kanyang katanungan. Brother Eli, ako po ay isang Katoliko. Itanong ko po sana kung okay lang po ba ang makinig, maniwala sa aral ng iba't ibang relihiyon. Yun lang po. Alam mo kapatid na Cora, utos nga ng Diyos yun, makinig ka ng makinig suriin mo. It's just like an investigation. Parang iniimbestiga mo, alin ba tama, pagkakaiba, pagkakalaban. Suriin mo, makinig ka sa saksi ni Jehovah, makinig ka sa Katoliko, makinig ka sa Protestante. Tapos huwag mong kalimutan, makinig ka rin sa akin. No? Utos ng Diyos yun. Sa unang Juan 4:1, sabi ganito, Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. ayun, sabi ng Biblia, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu, huwag ka agad maniniwala. Subukin ninyo ang mga espiritu. Dahil maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Lagay mo sa Cebuano. Mga hinigugma, dili ninyo pagtuhuan ang tanan nga espiritu, kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Sabi ng Biblia, no? Maraming manluloko ngayon. Kaya bago ka maniwala, suriin mo muna. Try the spirits if they are of God. Utos yan, hindi lang ng isang apostol na nagsulat. Basahin pa natin kay San Pablo sa 5:21 ng Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Maliwanag, kapatid? Subukin nyo lahat ng bagay para makita mo yung mabuti. Tapos, lalayo ka doon sa masama. Kaya, kapatid na Cora, napakagandang gawain yung makinig ka, pakinggan mo lahat pag ano-anuhin mo sa isip mo, pagka pare-parehuhin mo, kumpara-kumpara mo, sino ba nagsasabi ng totoo? Basahin natin ang 7 ng Ecclesiastes 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Iaagapay mo. Para halimbawa, lalabang ka sa Miss Universe, kapatid na Cora, no? Itatabi ka nila sa ibang babae. Pag tatabi-tabihin kayo, titingnan ang mga ngiti nyo, titingnan yung mga pose nyo, titingnan yung mga sinusukatan pa nga, pati bewa, pati breast, pati yung abdomen, etc. Pinagkukumpa-kumpara kung sino talaga yung papasa sa standard ng judges. Yun ang tatanghaling Miss Universe. Kagaya ni Pia, kababayan natin. Nung araw, si Gloria Diaz. Tapos, si Margarita Moran, Pilipina rin yan. Naging Miss Universe din yan. Ngayon, meron tayong bagong Miss Universe noong 2018.
si Catriona Gray, Miss Universe din. Yan, bago tinanghal na Miss Universe, pinagtabi-tabi muna sila. Yan, mas maganda yan, puro maganda. Ang mga relihiyon ngayon, pag pinatabi-tabi mo, ang papangit nung iba lukuhan dayaan. May mga relihiyon na kampi-kampi, ang papangit Pero kahit na pangit, kasi naman ako pangit din naman ang itsura ko pero yung aral ko sa Biblia yun. Hindi pangit yun. Binabasa ko sa Biblia yun. Pero kung ang pag-uusapan natin, aral, pagtabi-tabihin mo yung aral. Huwag mong pansinin yung paninira. Ang pansinin mo yung aral nila. Tama ba na si Kristo tao lang? Pagkukumpa-kumparahin mo yung aral para makita mo totoo. Kaya doon sa tanong mo, diba, inimbitahan ka namin, punta ka, kapatid. At maligaya kami pag naimbitahan ka namin. Inimbitahan ka nila, punta ka rin sa kanila. Pagkumparahin mo yung maririnig mo, doon ka makakarating sa pagsusuri. Okay ba yun sa'yo, kapatid na Cora? Brother, maliwanag po. Salamat sa Diyos. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po at salamat sa Panginoon. Meron naman tayong mga panauhin din sa General Santos City kasama ni kapatid na Jerry Caballero. Tuloy po kayo dyan sa General Santos City. Kapatid na Eli, kapatid na Sige, Daniel, sa dako po ng General Santos City, na dito po ating panawin, si kapatid na Eli Alamin. Ano po ang kanyang tanong? Good evening, Brother Daniel, Brother Eli. Good evening. I hope you are good health always. Napakaganda ng mga aral mo sa sanglibutan at isa na ako doon na nakasubaybay sa mga aral mo. Ngayon, mayroon lang akong konting clarification sa nabasa ko rin at sa mga aral mo. Ganito yon. Nung ang Diyos nakipagsalita sa kanyang mga anak doon sa Israel sa pamamagitan ni Moses, may aral doon. Hindi talaga yun siya ang Diyos. Yun sa papangitan ng mga anghel. Yun ay nakikita doon sa New Testament ata yun. Na yung mga salita ng Diyos sa Old Testament sa pamamagitan sa kay Moses, yun ay dinadala ng mga anghel. Sa makatuwid, hindi narinig talaga ang salita ng Diyos doon sa Old Testament. Ngayon, dito naman tayo sa New Testament, nang si Kristo ay binanyagan o nabaptize, mayroong tinig doon sa langit na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa makatuwid, siguro yung sumalita doon sa New Testament, anghel din yon. Yun ang gusto ko sanang mabigyan ng konting paliwanag sa mga aral mo, Brother Eli. Alam mo kapatid na Eli, perfect yung question mo na yan. Gustong-gusto ko yan. Ibig sabihin talaga nag-iisip ka, no? Pero kapatid, papauna ko na sa'yo. Hindi anghel yung nagsalita sa Bagong Tipan. Yung salita na yon, narinig yon ng apat. Si Santiago, si Juan, at si Pedro. Tatlo sila. At sa isang pagkakataon, narinig yon ni Juan Bautista. Nung bininyagan niya ang Panginoong Jesus. Ang sabi ni Pedro, talagang yung Ama ang nagsasalita ron, hindi anghel. Basahin natin ang ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Maliwanag kapatid, ano? Basahin ko lang sa Cebuano para sa mga kapatid na Cebuano. Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya
Kadihanga miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Ug ingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Sabi ni Pedro, narinig namin ang tinig na ito na mula sa langit. Hindi lang si Juan, si Pedro at saka si Santiago nakarinig. Kasi noong araw na tatlo sila ron narinig nila yun Pero bukod dun sa pangyayari na yon na tatlo sila, mabuti basahin muna natin yung Mateo 17, versikulo 1. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasub sila at lubhang nangatakot. O kapatid, pag ang anghel ang nagsasalita, hindi nasusubasub ang tao. Nagsalita ang anghel kay Moises, hindi nasubasub si Moises. Nagsalita siya kay Gideon, hindi nasubasub si Gideon. Nagsalita siya kay Solomon, yung anghel, hindi nasubasub. Pero ito, yung 3 apostol, nasubasub lahat. Narinig